Kailan yung huling pagkakataon na inappreciate mo yung best effort ng ibang tao? Kailan yung huling pagkakataon na pinasalamatan mo yung sakripisyo at paghihirap ng iba? We must always assume and believe that people are trying their best, that people are giving their best effort. Kailangan nating paniwalaan yun, na sinusubukan natin lahat na ibigay natin yung pinakamabuti, yung pinakamaganda para sa Diyos, para sa ibang tao, lalong-lalo na para sa ating mga minamahal. Dahil may mga bagay na hindi natin nakikita. Naranasan ko na po minsan sa buhay ko niyan. Nung ako po ay diakono, ako po ay nakipag-immersion sa mga mahihirap. Pinatira po nila ako sa bahay ng isang dukha, ng isang mahirap. Pagdating ko po sa bahay, maliit lang, ang gamit lang po, upuan, maliit na lamesa, may TV, yung pamilya, at meron po silang kama. Nilagyan po nila ng kortina, pinalibutan yung kama para doon po ako matutulog. Kinagabihan, nagising po ako sa aking pagtulog dahil gusto kong mag-CR. Paglabas ko po doon sa kortina, nabigla po ako dahil nakita ko po itong magpapamilya nakahiga sa flooring. Yung pong kama na dapat sa kanila, binigay pa sa akin. Nadurog po yung puso ko. Kaya po nilang isakripisyo yung kanilang kaginhawahan para sa bisita. Naghahanap po ako ng CR, ng kubeta, wala po pala sila. Kailangan mo palang lumabas, nakikipag-CR lang po pala sila. At nung umaga, naririnig ko po itong mag-asawa. Nangutang po sila ng kape at ng coffee mate para lang meron pong mapainom sa akin. Mukhang hindi po sila nagkakape. Kasi po sa hirap ng buhay. Hindi ko po alam kung paano ko masusuklian. Ito pong binigay nila sa akin. Kaya nga po, bago ako umalis, sabi ko, ible-bless ko yung bahay nila. Napakasaya po nila, tuwang-tuwa sila. Kasi po, first time na bibendisyonan itong kanilang bahay, hindi po nila iniisip na pabendisyon ng kanilang bahay dahil ano lang po yung bahay nila. Maliit lang, sira-sira, mahirap lang sila. But they were so thankful and grateful. Hindi ko po makalimutan kasi makikita niyo po, talagang pinilit nila na ibigay nila yung the best nila para sa bisita nila. Parang binibisita na rin sila ng Diyos. Ang hirap kasi sa ating mga tao, ang palagi natin tinitignan yung bagay, yung binibigay. Ang nakakalimutan natin tignan at bigyan ng pansin, yung nagbibigay. At kung ano yung pinagdadaanan ng nagbibigay. Kung ano yung sitwasyon niya. Kung ano yung naranasan niya bago niya makuha yung ibibigay niya. Kamukha po nitong babaeng balo, the widow. Ang nakita ni Jesus, ang binigyan niya ng pansin, hindi yung kanyang binigay, pero yung sitwasyon kung nasaan yung babae, na kahit na naghihirap siya, kahit na wala siyang pamilya, nagbigay pa rin siya. Pinagkaloob niya yung pinakamaganda, yung pinakamabuti sa Diyos, dahil mahal niya ang Diyos. Jesus saw and appreciated the best effort of the poor widow. At sana ganyan din po tayo. Makamukha natin si Jesus. Magpasalamat sa sakripisyo at paghihirap ng iba. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung paghihirap at pinagdadaanan ng iba. Minsan po, yung mga bata, they expect so much from their parents. They expect the best from their parents. Wala naman pong problema eh. Kung hinahangad mo, hinihintay mo, hinahanap mo yung pinakamaganda, pinaka-the best sa iyong mga magulang.
Pero sana naman, ma-appreciate ng mga bata yung pagod, yung paghihirap ng kanilang mga magulang. Meron mga ibang bata, disappointed sa kanilang mga magulang. Bakit disappointed? Kasi meron silang hinihingi na hindi mabigay ng kanilang mga magulang. Humihingi sila ng bagong cellphone, humihingi sila ng bagong laptop, hinahanap nila yung pinakamagandang damit, nagrereklamo, nagbubugnot. Bakit? Napakapangit ng kanilang bahay, bakit ganyan ang kanilang kabuhayan, ang kanilang sitwasyon. Pero hindi man nila ma-appreciate yung pagod ng kanilang magulang. Ilang delivery ba ang ginawa ng kanilang ama para magkaroon lang ng pagkain sa lamesa? Ilang damit ang kailangan malabhan o maplansya ng kanilang ina para lang makabayad ng kuryente? Ilang oras sa init ng araw ang kailangan tiisin ng kanilang magulang para lang makabili ng load, makapag-internet ang kanilang anak? Ilang buwan, ilang taon ang kailangan nilang tiisin sa abroad, sa ibang bansa, para lang matustusan yung kanilang pag-aaral? Ilang putahe o bilaw ng pansit ang kailangan niyang iluto para lang maibigay yung luho ng anak? We expect the best from the parents, and yet what we fail to do is to appreciate that they are already doing their best. Ginagawa naman nila, pero minsan talaga sa buhay, yan lang yung kaya nila. Hindi po ba natin ma-appreciate yon at sana makita na ganyan din ang ginagawa ng bawat isa sa atin? We are trying our best. At minsan, kailangan mo na lang pasalamatan, i-appreciate, hanggang ganyan lang talaga siya. Hanggang dyan lang yung kanyang maibibigay. Salamat at salamat sa Diyos. Kaya nga pag ikaw ay naghihirap at patuloy na nagbibigay, huwag kang mag-alala. Dahil nakikita ng Diyos yung paghihirap mo. When you suffer and still give, be glad, because Jesus is watching over you. And Jesus is smiling at you. Natutuwa si Jesus. Masaya siya. At bilib na bilib si Jesus sa iyo. If you're doing your best effort, despite of the many problems, kahit na maraming pagsubok, problema, pagpatuloy mo. At pagpatuloy mo, bakit? Kasi mas nakakamukha mo ang Diyos. Nakakamukha mo si Jesus. Because Jesus also gave His best effort on the cross. Let us try our best to appreciate and thank the best effort of people.